Ay, grabe. Sige na, game na. Ako lang yung makikita, hindi kayo makikita. Kasi nakaupo lang ako dito. Oh. Diba? So, ito yung nangyari. Kwento ko sa inyo. Yan. Okay, hindi pa to live. Video lang to, hindi to live. So, nag-meet kami kasi nga dun sa nangungutang. Sabi niya, pwede kaming mag-meet. Eh, alam niyo naman, nagtatrabaho ako from 7 o'clock hanggang 5 o'clock. Tama? Tama. Alam niyo yun, kasi araw hindi na ako nakikita. So sabi ko sa kanya, pasensya na, hindi tayo pwedeng magkita doon sa kung saan ako nagtatrabaho. Pero after my work, pwede tayo magkita. Ngayon, kung sinabi niya na gusto sa opisina, sana pinapunta ko siya doon sa kung nasaan yung opisina ko sa Rolex Tower. Eh hindi niya naman sinabi. Sinabi ko lang ko naman na alas 5 pa ako available. Kasi ako yung gusto niya makita eh. So sabi ko, nasaan daw ako? Sabi ko, dito ako sa Walkers, sa Rolex Tower. Ay hindi, sa Walkers, Alriga. Kasi dito lang ako nakatira. Dito rin ako nagpapaupa. Yung pinuntahan ko. Ako saan? Ay, mahilig ako kumain ng puwet ng manok. Favorite ko yung puwet ng manok. Sa Walkers. So, ganun yung nangyari. So, minute niya ako. Tapos, sabi niya, meron daw ng, sa kanya, ng scam. Yung nagpapautang din daw. Ang sabi niya, yung nang-scam daw sa kanya, meron din daw Facebook, may Instagram, may YouTube, lahat daw, meron din daw. Ang dami-dami daw, 27,000 followers. Sabi ko naman, ako 971,000 followers. Hindi ko kilala yung batay. Tapos daw, sabi ko sa kanya, sabi niya, mangutang din daw siya, sabi niya. Sabi ko, sige, para, sabi niya, yung nawalan daw siya ng tiwala dahil daw dun sa babae na yon. Sabi ko, I want to earn your trust. Sabi ko sa kanya, I want to earn your trust. Wala namang advantage kaya hindi naman siya naglalabas ng pera. Hindi, actually sa kanya, naglabas siya kasi doon dahil ginamit na pambayad ng pang-exit yung kanyang tabi. Eh, hindi niya kilala yung tao. Ngayon, nung pinuntahan niya si Pinoy Tourism, panambayad daw yun sa pang-exit. Nakapirma daw siya. So, sabi niya gano'n. So, sabi ko, sige, ganito na lang. Para 100% na makakautang ka talaga sa akin, sabi ko sa kanya, gawin natin transaction ngayon, chinek ko yung wallet ko sa bag kung may pera ko talaga. Sige, ito may pera ako, ibibigay ko agad sa'yo yung pera kapag na-approve ka. Pero kailangan mag-register ka dun sa form. Kailangan talaga mag-register kasi kailangan ko makilala yung mga customers ko, hindi ako makakapag-process kung wala akong data nyo. Tapos, kailangan ko yung copy ng Emirates ID mo kasi ikaw yung tatanggap ng pera. Ayaw niya ibigay. Ayaw niya mag-register sa form. Ayaw niya lang magbigay ng Emirates ID. Ayaw niya magbigay ng Emirates ID. Tapos siya pa yung galit. Tapos galit siya sa akin. As in, taas na boses. Tapos sabi ko sa kanya, Ma'am, I can also raise my voice. Kasi nagre-raise ka ng voice sa akin. I'm not raising my voice. Sabi niya, I'm not raising my voice. Oh, really? Then sabi ko sa kay Kevin, Kevin, from where are you? Saan kita kinuha? Sa Egypt. Sabi niya ni Kevin, magkano yung unang binayad sa akin, Kevin? 6,000. Paano mo ako nakilala, Kevin? Yun nga. Sa TikTok. TikTok. Okay, Kevin. Binigyan mo ako ng 6,000 na hindi mo ako kilala at nakilala mo lang sa TikTok. Wala kang hiningi sa akin. Agad-agad, nung nagpa-okay si Ma'am Carol. Wala. Pero hindi ko kinuha ang pera. Hindi. Hindi ko kinuha ang pera habang hindi tapos yung visa niya. Nag-text kasi si Mami na, Kevin, bakit ngayon ang kinuha yung pera? After 1 week pa kinuha yung pera. Nag-text sa akin si Mami. Kasi wala pong visa, kaya hindi ko kinukuha yung pera. So sabi ko, hindi ko po kukunin yung, tapos nung lumabas na yung pera, pwede ka na pumunta ng Dubai, kukunin ko na rin yung pera. Yun doon. Piningi sa akin Ma'am Carol ulit yung, yung parang code. Code, kasi nawala ko na. Nawala niya na yung code. Pwede ko bang hingin na rin naman? Oo, hiningi niya ulit sa akin. Ganun ako grabe. Hindi ako ganun eh. Wala siya pakialam sa pera. Wala akong pakialam sa pera, mas importante sa akin yung tao. Ganun ako. So, yung babae na yon, sabi niya, no, I will not register. Sabi ko, wala ka nang mababayaran sa registration. It's free. Oo, libre lang. Sabi ko ganun. At saka, I just want to prove myself to you na hindi kita lulukuhin. Kasi sabi ko, andito na yung pera sa tabi ko. Ang hihingin ko lang sa'yo is yung registration mo para makapag-process tayo. Kasi wala akong alam na data mo. Alam naman WhatsApp lang tayo. Bigay lang mag-register ka. Ayaw niya mag-register.
Ay! Ano tayo? Sige na, dumaan ka na. Daan na. Ayan. Okay. Natural Natural yung take. Nagkakasmismisan tayo dito. Tapos sabi niya, no, I will not register. I should do the transaction in the office. I said, okay, go ahead. You're always welcome in the office, but I will not be in the office. Kasi nga, nagkatrabaho ako sa umaga. Ang makikita mo din, mga staff ko. Yun lang yun. Binigyan na siya ng calling card. Binigyan ko siya ng calling card, pinakita ko lahat ng mga data ko. Tapos yun yung mga nangyari. Tapos sabi niya, no, I will not trust you. Then I don't want to earn your trust. Ow! Sabi ko, if you really want, you can always go to the office and you are welcome to process anything. But, it will be minimum of like this. Tapos, since wala ako doon, sa hapon na lang niyo makukuha. Dahil, ang nagbabayad, ako din! Ikaw yun lang. Ako yung may diba? So, andito na ako sa harapan mo. Pag-register ka na lang, kukunin ko lang yung kopya ng Emirates ID mo. Tapos, ibibigay ko sa na Tabi. Tabi yung yung registration. Kasi nag-process ako, di ba? Nag-part-time ako kailangan mag-carol. Alam ko yung kailangan talaga mag-process. Kailangan ko yung details ng tao para, at saka, sino yung customers ko? Alam nga naman, hindi ko kilala yung customers ko, di ba? Gusto niya kasi mabigyan lang si Ma'am Carol ng pera, tapos wala na. Para utang Pinas ba? Sabi ko, Parang hindi. tropa lang. Tropa lang. Hindi kita kilala. Hindi mo Mm-mm. rin ako kilala. So, parang sabi ko, sorry ma'am, but I cannot accept this transaction. I'm sorry. Nagalit siyang lola. Nagalit siya nung hindi ko Nag-back tinanggap out. yung transaction. Tapos nasabi niya, you are forcing me! Wow! Anong force doon? I'm forcing you in what? Sinabi mo sana sa kanya, you're forcing me to not to validate anything in your... So, how can I do a transaction without your details? Na hindi kita kilala. So, kailangan mo lang Google form o yung form na yon na sa website namin para alam ko kung sinong customer ko, sinong i-invoice ko at the end of the day. So, Kung sino yung susinilin. di ba? Ganun yun. Gusto niya kasi bigay lang ng pera, wala ng ibang mga Sabi unregistered. ko, ayoko. Gusto niya pang madalian talaga. Ang ganda lang gamit natin dito sa likuran pala, nasa video. Nakatala sa kitchen tayo. Yun yung nangyari. So, andun si Kevin, siya yung na-stress. Dahil sa na-stress din ako, kumain Hindi din ako sanay sa ako. mga ganun-ganun. Maraming ganun dito. So, Kala ko nga... mas madali actually ang Ibang trabaho sa bahay, tsaka yung linis-linis lang, kaysa yung sa office. Kasi sa office, ang dami mong kaaway, dami mong customer na mababait, maraming VIP. Alam mo ba ang ibig sabihin ng VIP sa akin? Yung mga demanding. Mali. Ano? Very important Person. problem. Problem. Yes. Naku, Ma'am Carol, nakailan ka na. Kota na ba? Hindi pala yun. Okay, end na natin to. Tapos almost 8 minutes and 24. Yun yung kwento ko ngayon. Sige, panoorin nyo na lang. Naloka sila.